Dahil napag-usapan natin ang unang ginang ho, mga bossing. No? Isingit ko na ho ito. Victoria Mutuk, shout out sa iyo. Spanish Girl, Chris Angel, Nida, Malco, tama, wala pang ebidensya kay Romualdez hanggang ngayon ho. Hanggang ngayon po. No? Ito mga kababayan. Si First Lady Lisa Marcos daw ay maaari o posibleng imbitahan daw po sa ICI. No? ICI, posibleng imbitahan si Lisa Araneta Marcos kung may sapat na basehan daw ho, mga bossing. Ano kaya dahilan? Di natin alam dahilan kung bakit pero basahin natin ho dito, mga bossing. No? Kasi naman ayaw nyo pang ayaw nyo pang ipakita sa mamamayang Pilipino yung ICI para mapanood namin. At the same time, nakakapag-reaction kami diyan. Pero nakikita ko din po at naiintindihan ko din po yung ICI kung bakit ayaw nilang i-publish sa mga Pilipino. Kasi baka gawin ulit nila Marcoleta yung ginawa nila nung nakaraan kay Gutesa na biglang merong surprise witness daw ho na hindi alam yung mga binabasa niya. Salu-salungat yung mga sinasabi niya doon sa pinirmahan niya na affidavit. Posibleng imbitahan ng Independent Commission for Infrastructure ICI si First Lady Lisa Araneta Marcos kung may sapat na matibay na dahilan ayon kay Executive Director Brian Kit Hosaka. Ito ay matapos magsumite si John Santander, isang cultural at peace advocate ng letter of sentiments na humihiling sa ICI na imbestigahan na umano ang koneksyon ni First Lady kay Special Envoy. Kasi nakita lang nila. No, kasi nakita nila na nandoon sa ano ba 'yun? Cork wine o wine cork na pag-aari ni Maynard Ngu doon sa BGC kasi napadalo nila ang unang ginang doon sa the cork wine ba? Cork wine or something like that. Ngayon konektado na. Diyos ko naman mga DDS Anyway, open naman ang Pangulo dyan Di ba? Open naman ho ang first family dyan, mga kababayan. Ano po ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos? Sabi niya, kung sakali nahingin ng ICI, ng Senado, at kung sino pa ang aming salin o ang aking salin, sige, open yan. Kaso wala Itong pagkukonek kay First Lady ho, tingin ko ang pinagkunan lang nito at pinaghugutan, yung litrato, di ba pinakita si Chis Escudero, lagi pumupunta doon. Tapos siguro may salo-salo. Kasama ang unang ginang, isama na natin doon sa salo-salo, yung first family. Pwede po nilang hindi nila alam kung ano yung mga pinaggagawa niyang mga yan. Ikaw ba, may ginagawa kayong kalokohan? Ipapaalam mo doon sa presidente, asawa ng presidente? Hindi. Diba? Para nakikisalamuha ka lang, para nagkakasalamuhan, kita-kita lang kayo, nagkakasama-sama kayo, pero deep inside, yung mga kasama ng bise, may mga kalokohan. Ng First Lady. Sabi naman po, if there is any reliable and competent basis for the commission to invite any personality, as I've said before, that would lead to finding the truth para malaman natin ano talaga yung katotohanan. Labas nyo kasi. Labas nyo na sa mamamayang Pilipino. No, para araw-araw may makukontent din kami. At para yung iba hindi nag-iisip na may tinatago. Sabi ni Tomas Osilios, 1,400 watching. No, pero 413 lang ang likes. Kasi baka mga DDS yung iba dyan. No, yung 1,000 siguro mga DDS yan. Kaya hindi mga naglalike. Dagdag pa niya, kailangan munang beripikahin ang impormasyon bago maglabas ng anumang imbitasyon. We have to validate first, this first. Imbitahin naman yun upon the discretion. Kasi ang mga DDS, mga bossing, alam nyo, sanay na sanay ho yan. Mga kababayan, sanay na sanay ho yan. No? Kapag kami napangalanan, ibig sabihin, guilty na ho sa mga DDS yun. No? Pag kami napangalanan,
naku, ayan na, wala na, guilty na sa mga para sa DDS yun. Hindi na nga ho nila pinag-aaralan, totoo ba itong binabalita, totoo ba yung nabalita? Ano ba, bakit ba nandoon si First Lady Lisa Marcos na baka naimbitahan lang sa pagtitipon? Di niya ata lubos na kilala ang dating sentry, sabi ni Salve Atadero. Nilinaw rin ng opisyal na maaga pa para sabihing iimbitahan si Marcos o si First Lady, no, hindi pa natatalakay ng komisyon ang nilalaman ng liham ni Santander. Nakasaad din sa liham ang aligasyon na posibleng parehong nakinabang sina Marcos at Ngu. Nakita lang sa isang picture ano na no? Nakinabang na no? Ay, Diyos ko. Nakita lang sa isang picture pinangalanan lang ang Vice President, ang First Lady guilty yan. Naku, ganito, ganyan. Kasama si First Lady. Ganun na ho ang sinasabi ng mga DDS. Kalakip din ng dokumento ang dalawang litrato nilang magkasama. Ayan. Yan yung sinasabi ko ho doon sa sa the cork wine o doon sa BGC o baliktad yata. Cork wine o wine cork, mga bossing. Tingin ko yan lang ang pinagbasihan nila para idawit yung pangalan ng unang ginang. Si Ngu ay una nang naiugnay bilang umanong bagman ni Senator Chis Escudero sa mga infrastructure project. Sabi ni Sir Chris Angel, Santander, tunog sa tanas. Mindset ng mga didilis hanggang ilong. Anyway, hindi na nga dapat natin ibinlag ito no? Kumbaga, papansin lang yung mga yan Wala na, yung tipo bang wala nang mga sabi, yung tipo bang wala na silang maibatikos. Di ba nung mga nakaraang linggo, ang ano na ginawa nila? Balik na ho sila doon sa adik-adik. Ang Vice Presidente, dahil wala na pong maipukol sa Presidente, ang sabi ko sa kanya, magpa-drug test, etc., etc. Di ba bumalik din doon yung Vice Presidente? Kasi wala na. Eto, nakakasilip sila. Nagkaroon ng picture si Maynard Ngu at si First Lady Lisa Marcos. Sabihin natin, tumiba si First Lady doon sa mga ghost project, doon sa mga flood control. Pag ganyan style ho yan ng mga DDS, mga kababayan. Style ho yan ng mga DDS. Oo. Ngayon ho, mga bossing, eto tingin ko, masisira ang araw ng mga DDS dito. Bakit? Kasi mukhang papalapit ang pagbabalik ni Senador Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee.